Engineer, kasabay nga po nitong rehabilitasyon po ng EDSA, ipatutupad pong muli ng MMDA itong odd-even scheme on June 16. Ito po ba para sa inyong pananaw makatutulong po talaga para maibsan na ang traffic dyan sa EDSA pag nagsimula na yung rehabilitation, or mas dagdag lang po ito sa kaguluhan dyan po sa mga kalsada natin? May konting effect lang yan pero magkakagulo dahil sa, alam mo naman, mayroong ibang patakaran sa number coding sa ibang area paglabas mo ng EDSA. No? Magkakagulo. Sige po, explain further po, Engineer. Medyo confusing sa motorist. Halimbawa, one day a week lang siyang coding sa, tapos may window, tapos biglang magbabago pag listing niya sa EDSA. Ayun, confusing yon. Pero ang iniisip ng MMDA dyan na malaking impact, maliit lang ang impact niyan. Unang-una is dapat hindi niya apply ng kabuuan ng EDSA para hindi masyadong confusing, no? Dahil kasi ang rehab naman na ginawa na pinaplano ng DPWH na pinag-isipan ng husto sectional saka lane by lane. Kumbaga sa kuwan, ang first priority niya ata for this year uunahin niya yung northern section, no, mula Malopecia hanggang dito ata sa Ayala or Shio Boulevard, no? Guadalupe po. Or hanggang Guadalupe. Yun, pag sinimula niya, wala namang effect dito sa Quezon City at saka sa San Juan. Ortigas, di ba? Opo. Yun. Hindi naman isang pasukan lang ang EDSA sa dulo at saka sa norte at saka sa south, no? Marami hong lusutan niya. Kaya yun ang effect niya. Yung kailangan pag-isipan yung network effect na hindi ganun kwa. But naintindihan ko yung position naman ng EMD. Kailangan nila magpakita kunwari na meron silang response na tama. Naku po, medyo masakit yatang pakinggan yun. Kailangan magpakita na meron Kunwari, silang, kunwari, response. Sige po. Siya ganito lang, para natin mailatag siya. Okay, ang sinasabi ni Engineer kasi, ang balak ng MMDA, odd-even scheme sa kahabaan ng EDSA. Okay, that's one confirmed fact. Second fact na binabanggit niya, sabi din ng MMDA, nabasa ko, napakinggan ko, outside of EDSA, magpapatuloy ang number coding. Right? Yung Unified Vehicular Volume Reduction Scheme. So Correct. sabi niya, so paglabas mo doon, parang, and then bawat LGU din, May sarili din. May sarili din. So yung po bang binabanggit niyo na confusion po, Engineer? Yes. Kasi yung uneven mo, Monday, Wednesday, Friday, ang effect. Pag yung isa naman, one day a week lang at saka may window hours. Halimbawa, naisip mong sumusunod ka doon sa isa, tapos napapunta ka sa EDSA even temporarily, halimbawa, isang section lang, uhulihin ako. Oo. Alam mo, hindi naman makakapektuhan yun dahil kung hindi pa ginagawa yung section na yun ng EDSA. Oo. Hindi lahat to nanggagaling sa monumento pupunta sa Malopecia. Isa nga po yan sa mga concerns nito mga nababasa natin dito sa comment section ng mga kapatid natin. Ang sinasabi nila, what if halimbawa galing ka ng QC, lalabas ka ng EDSA, dadaan ka lang for a short period of time, paano mangyayari doon? Pero Engineer, yung sinasabi niyo po kanina na maliit lang po ang magiging impact nito sa traffic, ang sinasabi kasi ng MMDA, sa MMDA chair mismo, 40% daw ang mababawas ng mga sasakyan sa kalsada. Aabot po yan sa Hindi po. Yan po ang tinatawag kong ang MMDA po medyo kulang sa pag-analyze. Nakita ko na ho yung mga reaction nila in the past several months, no. Kulang hong hindi pinag-iisipan. Pero yung plano ng DPWH, pinag-isipan po. Hindi pinag-isipan. Pero yung plano... Yung 40% na sinasabi, hindi pwede. Kasi alam mo, matagal na in effect yung number coding. Yan, maganda yan, contemporary. Nagsimulang nung time ni FBR, nung ginawa yung MRT3 sa EDSA. Correct, 1995 po. Opo. Nung makuha yan at tinuloy mo na hanggang ngayon, nawala na hong epekto yung medisina.
Kaso na po, kaya ang nangyari po, ang karamihan ng may car owner, bumili na ho ng pangalawa o pangatlo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, opo. So, engineer, yung sinasabi din nila na kahit halimbawa sa mga susunod na linggo after nung dry run, maglalagay ng window hours, hindi pa rin maging effective tong odd-even scheme? Magkakaroon ka lang ng confusion eh. Oo. Kasi isang tuloy-tuloy na network yan eh. Opo. At habang may confusion, magpe-fiesta ang NCAP sa panguhuli. Yun, yung mamimiesta yung kanilang NCAP. Oo. Kung Oo, diba? umobra.